Wika ng isang kanta, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Dito sa munisipalidad ng Aluginsan, humigit kumulang 3 oras mula sa Cebu City, ramdam na ramdam ang ugnayang iyan ng mga biyahero at turista, lalo-lalo na ang mga lokal. Ang isang karaniwang tour sa Aluginsan ay kadalasang nagsisimula sa tinatawag nilang farmhouse. Isang working farm kung saan makikita ang natural na paraan ng pagtatanim ng mga halaman at pag-aalaga ng mga hayop. Pagdating ng mga bisita, sinasalubong sila ng malamig na tuwalya at inumin. Hindi halatang wow kami, ma'am. Thank you po. Sabay, pinagmemeryenda bago sumabak sa buong araw ng pamamasyal. Salbaro. Kami rin gagawa eh. Wow! So, lahat po nito kayo po gumagawa? Pati yung tsokolate na yan? Oo, sir. Pati yung ininom kong, ano ba yan? Juice. Anong klaseng juice yun, ma'am? Lemongrass. Lemongrass. Medyo refreshing nga siya, no? Gaano katagal na po ba kayo dito? Mga 6 years. 6 years na. Balita ko po kayo nagsimula bilang housewife. Housewife pa rin po, Housewife. pero paano kayo napadpad po dito sa farmhouse? Nagkuhan ni sir og usa ka grupo nga pas mga babae nga makaabag ni sa among mga banat at panginabuhi. Bakit niyo po Nagatapang dyan na mo. Ayun. Bakit niyo naisipan na, teka, bakit ako housewife lang, pwede ako magtrabaho din? Para kang makatabang nga. Tabang sa mga eskwela, puro sa mga income naman. Pagkatapos ng konting merienda, maaari nang maglibot ang mga bisita sa isang guided tour sa farmhouse. Makikita at maaari pang pakainin ng mga bisita ang mga baboy at kambing, gamit ang malunggay at iba pang halaman na pinatutubo nila rito. Organic raw ang kanilang mga pinalalaking hayop dahil hindi ito kumakain ng commercial feeds o tinuturukan ng kung ano pa mga gamot. Paano niyo po ginagawa itong lemongrass juice? Magbuhat na sa son sir, narasad pwede rin makabuhat ka ron. Yan po. Dala among lemon sir. Yun. Kani siya di lang mo. Kani siya niya. Madali po bang magpalaki ng lemongrass? Madali. Mga kuan sir, usa mo labong 3 bulan. So yan yung pinapakain nyo sa baboy? Kani siya. Or sinusuksok nyo na yan sa baboy tapos yun iihawin na, no? Yan eh, oh. Or sa manok. Oo, sa manok. No? Bango, oh. Mo nyo? Pati yung mga halaman at gulay dito ay organic din dahil ginamitan ng pataba mula sa dumi ng hayop at mga nabubulok na basura na dumaan naman sa vermiculture o ang paggamit ng mga bulate o earthworms. Tinuturuan lang namin sila about organic farming para hindi na sila magbili ng ibang fertilizer. So, nahihirapan mo ba kayo sa transition or yung pagbabago bilang housewife na inaalagaan nyo lang yung anak nyo tapos yung sarili nyong bahay? Ngayon, malaki na to. Tapos nun, mas malaki na po yung responsibility nyo sa tingin nyo po? Oo. Kung kaysa una, naras balay. Bana rag anak ka makita. Pag diri na, naghugpong mga yun, adaghan na mong makita. Magawar makita, makakwarta pa sa dyan may puno sa mo. So, yung kwarta na kinikita nyo, syempre mas fulfilling ba? Dahil nagtatrabaho kayo kaysa nandun lang kayo sa bahay, tapos nun nakakatulong pa kayo sa expenses sa bahay, sa anak, pagpapaaral, yun pala eh. Pati parang asarap tumira dito ah. Pwede rin dyan, arin. Pwede rin eh.
Ayun. Tingnan nyo. Ako, ang dami nyo na. Ang mga kababaihan ng farmhouse ay dating mga may bahay lamang na naiiwan sa bahay habang nagtatrabaho sa bukid o sa dagat ang kanilang mga asawa. Ngayon, may iba na silang pinagkakabalahan. Nakatulong na rin sila sa kanilang mga asawa sa paghahanap buhay. Hubog na dyan. Ilang minuto lamang mula sa farmhouse, magsisimula naman ang susunod na activity sa Aluginsan Eco Tour, ang Boho River Cruise. Nice! Welcome, Lay. Wow, ganda to ah. Yan, dito yan. 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 Kaya nga dito. Ay, dito tayo ngayon sa Boho River. At first time ko rin dito. It's another side of Cebu that we haven't featured yet. Thought we'd feature them all. Ayay sa mong balitaw, kanindot na musayaw, nayako kang kapunaw, hintano sab si Dudong, nagtanaw kang hinday, nagtabisayang laway. Sasalubong sa mga bisita ang grupo ng guide sa Boho River, mga mangingisda at ang kani-kanilang mga may bahay na sumailalim sa training para maging mga epektibong ecotourism guides. Nagtanaw kang hinday, nagtabisay ang laway. Maadjong hapon! Ay, salamat po! Salamat po! Yay! Dito na rin naghihintay ang inyong pananghalian para sa inyong 15-minute river cruise. So in Cebuano, buho with H means a hole, yung butas. While buho with a J, it is a Spanish word means coastal trading or coastal sailing. May mabilis na orientation munang magaganap bago magsimula ang cruise at may isang ritual para raw makaiwas sa anumang sakuna. Nagsimula raw ang ecotourism sa Aluginsan, humigit kumulang 7 taon na ang nakararaan. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan. Isa si Mang Lito sa mga nakapagtapos ng training sa pagiging Boho River Guide. Isa siyang mangingisda na grade 3 lamang ang tinapos sa elementarya. Matagal na ho kayo nagtutour guide dito? Naka-launch kami sir ko 2009. 2009? Oo. Minemorize mo lahat doon? Ay, so ako po dito sir, ako lang po ang wala ng, hindi nakatapos ng elementary ng school. Grade 3 lang po ako. Grade 3? Wow! Ano po yung dati niyo pong trabaho bago naging tour guide? Mangingisda po lang. Mangingisda. So binuo niya yung mga grupo ng mga people's organization. A group of housewives, fishermen, farmers, ordinaryong mga tao na naghanap ng ikabubuhay. So nag-hire kami ng experts to do the skills training of the people. Dati, ito yung alternative livelihood nila. Yung pag-guide or pagluluto ng pagkain na isi-serve sa mga guests. Kasi ang main nila is farming or fishing. Pero ngayon, naging alternative na lang nila yung fishing at saka farming. Kung walang booking, mangingisda ka bro. Mangingisda po. Anong mas okay ang kita? Sa turista o sa pagiging mangingisda? Ko lang po sir, pareho lang po. Pareho din. Pero anong sa tingin mo mas masaya para sa'yo? Mas masaya ang turista po sir. Mas masaya, bakit? Marami tayong makikita. Isang banayad na 15 minutong pamamangka ang Boho River Cruise. Sapat lang ito sa ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kahalagahan ng mangroves, pangangalaga sa kalikasan, at konting biruan. Kapag meron kayong mga foreigner na turista, mag-i-English din kayo. Ay, hindi kaya po sir. Hindi kaya. Hindi kaya. Pero Chinese pwede. Mayroon yung tutor sir, okay lang po. Ito lang yung docking area na Oo, kanilang bangka. po. Ship dito po wala yung magnanakaw.
Diretso ang Boho River Cruise sa dagat kung saan pwede ka rin namang gumamit ng isang glass bottom boat para makita ang nagagandahang coral sa ilalim ng tubig. Pero kung okay lang naman sa'yo ang mabasa, pwede rin mag-snorkeling basta't may kasama rin kayong local guide. Ganun pala yung estilo nyo, ano? Magda-dive ka, tuturo ka noon, tapos yung pag-angat mo, doon ka mag-explain. Oo. Ilang taon nyo na po ginagawa to? Almost 3 years na po, sir. Bago po kayo naging tour guide sa pag-snorkel, ano po yung ginagawa nyo? Isa po akong anak sa mangingisda. Mm. Ang LGU namin tumatawag sa amin na local communities dito na mayroon pong training na mag-snorkeling. So, nasali naman ako sa training para magamit ko yung pag marunong kong langoy. Kasali naman ako sa training na snorkeling sa LGU namin. Ayun. Kumusta po yung kita yung pumasok ka na dito sa ganitong trabaho? At ngayon, pag walang huli sa isda, mayroon naman kaming gayran na mga turista. Ayun. Mula sa ilog, lumabas sa dagat. Ngayon naman, pagsampa sa beach. Tuloy-tuloy pa rin ang Aloginsan Eco Tour. Welcome to Hermit's Cove. Binansagan itong Hermit's Cove dahil noong araw daw ay may isang ermitanyo na rito namuhay ng mag-isa. Dun sa probinsya kano mga asawa. Sa pamamagitan ng turismo, napananatiling buhay ang kanilang mga tradisyon at kultura rito. Maabot among mga bisita doon, sir, amo na siyang andaman og ritual para panglikay sa mga dili pareha na to nga naanak ko diri. Oo, sir. Pagkatapos ning magpausok, yung lahat na yun po, dalhin na yun sa tubig at ipalitaw. Dala ko yun yan kasi. Isa pa sa mga tradisyon kung saan maari makibahagi ang biyahero ay ang paggawa ng puto buli, isang kakaibang kakanin na gawa mula sa katawan ng buli or palm buri. Dinidigdik ng pino ang pinatuyong palm buri, sinasala, nilalagay sa tubig at saka hinahaluan pa ng ibang mga sangkap tulad ng asukal at gata. Niluluto ito sa bumbong o kawayan sa loob ng 45 minuto at ayun na, puto buli. Medyo interesting to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito Mulat sa pool, yan yung ginagawa ng mga kamag-anak nyo, matanda. Habang yung ginagawa ng mga ninuno namin yung unang panahon, sir, yung pagproseso kung paano maluluto dito, yung kinakain nila, mayroon silang nakukompose na kanta, na komposo na buli. Yun yung kakantahin nila ngayon. Uli-buli, uli-buli, uli... Hindi, ayan po. Mga higala ko, inyong pamation. Among komposohon, ang buling akalanon. Magsabi na to, kunitas tagsa-tagsa. Ngayay kubal ang palad ng asalisiyong muson, haron daling makaon. Sa hilit bularon, unyak bantolayon. Unay na obrahon, apan makalibre. Kaya kailangan init pa siya. Ayun, no? Ay, isang malaking longganisa ito. Ito ang gagamitin na mag-slicer. Ayun. Pwede ko masubukan. Pwede ko subukan. Tuli. Ito. So, nilalagyan ito ng ano? Latik, sir. Latik. So, pag ganyan lang, Pwede rin. pwede na rin. sir, Pero pwede na rin. iba pa rin pag nilatik na. Parang siyang cake nga. Yung texture parang tinapay. May konting katigasan, hindi ganun kamoy. Hindi ko maano yung ano eh. Meron siyang aftertaste na kahoy.
Kaya malaking bagay din yung latik. Makes it fantastic at very good. Ang masarap daw na kapartner ng puto buli, manok na niluto sa tuba, ang binisayaang manok. Never tasted a lot of chicken in the world. But I found gold in the Philippines. Ngayon, susubok tayo ng kakaibang luto naman ng native chicken. Ito ay bisayang manok na native, Bisaya, na may halong tuba. Kuya, hit it! Paano niyo po ginawa yun? Ano lang, pinakasimple lang tong luto na to. Yung manok, katakatayin lang natin. Tapos, paglimpyo na ang manok, atong butangan og lamas nga ahos, sibuyas, at saka sibuyas dahonan. Inikaw man, humana, kompleto na sa lamas, butangan og asin bitsin. Then, isod sa kaldero, sabuan og tuba. Atleta tong manok na to. Medyo may laban. Eh, gusto ko malaman kung anong lasa ng tuba na sauce. May laban to, kuya! May laban! Mga ilang minuto yun, kuya? Mga 30 minutes? 20 minutes? Mga isang oras. May Para, sound. para yung sabaw niya parang malapot. Para pampalabot din ang manok. Oo. Well, I'm sure nalasaan nyo na yung tuba, di ba? Yung tuba, galing yan sa nyug. Matamis-tamis, may medyo naging suka, or dahil pwede mong inumin din. Yan yung gusto talaga ng mga tao din sa probinsya, di ba? Pero ito, kapag iniluto na, I'm sure, usually kapag niluluto yung alcohol, nawawala yung talagang alcohol content niya. Nung may mixture niya with, you know, with the herbs and spices, with your salt and your betchin, hindi mo na talaga malalasahan yung tuba. Alam mo, kung hindi ko alam na may tuba to, hindi ko maiisip na tuba. Alam ko lang, atleta ang manok na to. Pagkatapos ng buong araw ng pag-aasikaso sa mga bisitang biyahero mula sa iba't ibang dako, balik naman sa kani-kanilang buhay ang mga taga rito. Nagbabalik tayo dito sa Boho River. Bakit tayo nandito? Well, hindi tayo magtutour ulit. Nandito tayo ngayon dahil, syempre, ito talaga yung tunay na, I guess, trabaho ni Kuya Lito, yung kaninang tour guide natin sa Boho River. Maaga ang kanyang pangingisda at medyo gabi. Depende yan kung anong gusto nilang huliin. At depende yan kung may oras silang manghuli ng isda. Medyo ginabi na si Mang Lito sa pangingisda dahil inintay niya pa kami. Meron po akong nabasa na para makahuli po ng isda sa gabi, kailangan talagang maiksi ang shorts. Anong oras po talaga kayo nanguhuli ng isda? So hindi magsama po. Kapag patungo kami dito, malabas kami ng alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon? Po. Pagka alas 8 ng gabi, uuwi na po kami. May huli o wala, uwiin kami. Uwi na rin. Opo. Ibibinta namin, pambili ng bigas. Pero hindi ganito kababa yung tubig parati kapag pupunta kayo sa laot, mga dahil alas 5. Magdipindi po. Depende rin. Sana may mahuli kami tulad ng mga mamang ito na nauna nang nangisda kanina. May nahuli na kayo? Ano pong nahuli nyo? Limasag. 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 Hipon? Saan nyo nahuli? Diyan lang po. Sa ilalim. Nandito na tayo sa dagat. Opo. Kapag nandito na tayo sa dagat, paano ho kayo nang huli ng isda? Ano po, sir? Dinadagdag natin to sa ilalim. Ilalaglag niya yan? Oo. Naglaano ka ng pain? Pain, oo. Meron. Anong pain mo? Ito lang po. Yan na yung pain mo? Oo, ito lang po. Ano lang, basta para lang parang isda lang din. Opo. Loko lang. Pangloko lang isda. Wala naman sila makakain to eh. Oo. Tapos nun, hindi parati may nahuhuli kayo. Hindi. Pero mas maraming beses na meron kayong nahuhuli kaysa sa wala. May pantay lang po. Pantay lang din. Oo. Kung bubigat na po,
nandito na po. Ano na po yung pinakamalaking isda na nahuli nyo? 5 kilos po. Laki nun, no? So, ganyan lang po. Ah, Wala kayong gloves, guantes, para lang, ganun lang. Wala pa naman kayo nahuling dolphin. Ay, wala po, bawal yun. Loko lang. Ayun, mukhang may nakuha. Medyo mabigat. Na ganun. Sangit. Sus, sayang. Sayang. Baka sumabit lang. Wild! Hindi, kung makikita nyo kasi yung posisyon ni Kuya, yung kanang kamay niya, yun yung panghatak ng kanyang lubid. Tapos yung kaliwang kamay naman, hawak-hawak yung oar or yung sagwan na nakapatong sa kanyang paa. Multitasking. At nagte-text pa yan. Di ba? Ay, tinitextan niya yung asawa niya, uy, maligo ka na. Parating na ako dyan. Uuwi na po. Isang munting salo-salo ang nakahanda sa aming pagbabalik sa tinutuluyang resort. Dito makikita ang kasaganahan ng mga naaani at nahuhuli sa Aluginsan. Good evening mga bero. I guess, parang nagiging theme ng episode ngayon is sustainable, sufficient, sustainable type of food. It's organic, so don't panic. Ito yung na-feature natin na the farm na they grew organic vegetables. They have, they raised organic pigs, so that's what we're gonna eat now. Of course, you have different types of seafood. Gotta be proud. Everything's local. Support local. Tayo lang naman din kasi magtutulong-tulong, di ba? And nakakatawa lang dyan. Hindi ko akalain na may gantong resort dito. Really nice place too. Sa itaas ng isang bundok, matatagpuan ang aming tinuluyang resort sa Aluginsan. Halos lahat daw ng ginamit sa paggawa ng resort na to ay nagmula lamang sa kung ano ang makukuha sa paligid at walang binago sa forma ng lupa. Umayon lamang daw ang plano ng resort sa natural na latag ng lupa. Para sa buong Aluginsan ay sinusundan ng ganitong sistema ng pangangalaga sa kalikasan. At hindi lang pagsira nito para lamang sa sariling kapakanan. Isa na naman bagong araw ang bumati sa mga taga rito at mga nagtatrabaho sa Hermit's Cove. Abalang-abala na sila bago pa man dumating ang mga turista. Ano po yung ginagawa nyo kapag wala pa mga turista? Ngayon, pagising nyo sa umaga. Pag ikabuntag sa'yo, sir, among buhaton dire, sir. Sa'yo mig duty, puli-puli mig duty ang mga membro sa KIA. Then, pag abot na mo dire, ang una namong buhaton, manglimpyo. Okay. Mag-atiman sa mga tanom. Huwag tanim. Oo. Kayo mismo nagtanim ba niyan? Kayo din. Kami ang nagtanom din niya. Din kung wala may mga bisita mo, namong buhaton. Kuan sir, kami ra na nagpatubo. Kami ana nag. Kayo din anong klaseng? Wala siya sir, Nara, National Tree. Nara yan? Pagsimula ng association namin, ganyan ang ginagawa. Ilan taon na yan? Mga 5 years na sir. 5 years na. Hindi araw-araw mayroon kaming. Hindi naman araw-araw. Hindi araw-araw mayroon kaming tubig dito sir, kaya ka na mag-igib. Kailangan mag-igib niya. Saan ang gagaling yung tubig? Doon sir, sa. Ito. Oo. Diyan naman. Kala ka meron kayong well. Galing doon sa malayong bundok. Pag umuulan, kailangan magtatanim kami ng marami dahil hindi araw-araw umuulan dito. Bisbis ng mga tanim. Bisbis. Magbisbis, mamubo. Magdilig. So kapag sa umaga, pagising ko, punta ako sa CR para magbisbis. Naglilinis ka lang ng kamay eh. Ganyan ginagamit namin sir, na para siya makatag ang tubig. Para siya makatag ang tubig. Kaya siya sir? Kusik-kusik. Pisik-pisik.
Ay, Bisaya, pisik-pisik. Buuan ang tanom. Ha? Buuan ang tanom. Buwan ang tanom. Buhay ang tanim. Buusan. Sir, magkuha ko ng usa ka tanom para tanom dito. Usa ka tanom para magtanom dun. Tuwing umaga rin ginagawa sa Aluginsan ang salbaros. Isang klase ng tinapay na gawa sa arina, niyog, asukal at tuba. Ito raw ang sinuunang paraan ng paggawa ng tinapay dahil ginagamit nila ang tuba sa halip na yeast bilang pampaalsa. Pinaghalo-halo ang mga sangkap, binilog, nilagay sa dahon ng saging, at pinaalsa sa loob ng 3 oras. Matapos umalsa, iluluto ito sa pugon ng 10 hanggang 15 minuto. Talaga namang dinarayo pa ng mga kapitbahay at kapitbayan ang malinamnam na salbaro na saktong-saktong pang merienda. Okay, so pumunta tayo sa bahay ngayon ni Aling Ida. At siguro yung nilakad na natin mula sa main road, mga 5 minutes naman. Nakasalubong nga natin yung asawa niya. May daladalang motor dahil yun yung trabaho niya, habal-habal. Tapos nakasalubong din natin yung 2 anak niya na nakamotor din papuntang eskwelahan. So, I'm guessing si Nanay Ida ay mag-isa lang ngayon sa bahay. Late ka naman umuwi. Nanay! Kamusta po? Wala, may buntag. May buntag! Kamusta? Okay. Anong ginagawa natin? Nagsibak ng kahoy. Sibak na kahoy. Ano oras ko kayo nagigising? Kuan, 4:30. 4:30. Ano oras kayo natutulog? Mga 8:30. Pag 4:30, ano pong ginagawa niyo na? Magkuha na, magluto ng pagkain. Luto ng pagkain sa pamilya na. Oh. Usually, ano yung niluluto niyo? Isda. Isda, ya. Kuan, mag-ihaw ng manok. Ihaw ng manok. Oh. Okay yun na. Umaga-umaga, ihaw kagad ng manok. Saan niyo po nakukuha yung manok? Dito lang. Oo. Tapos nun, maglawag ng mga hayop. magkaya yung mga hayop. Mag-exercise, mag-push-ups. Okay! Hello! Anak niyo po. Good morning! Kahapon, nandun ka rin, di ba? Tara mong kalabaw. Uy, kalabaw! Idaro. Anak, namin ka mong bisay. Anong pong klaseng pusa ito? Pabo. Sa inyo di po yan? So hindi tinatalian yan? Wala yung tali-tali na buhay ka. Buti hindi siya umalis na, Nay? Ano yun, nararamay daghan pagkaon. Kasi may pagkain din. Excuse me? Padede ka? Tirayan mo ko? Lagyan lang ito ng gatas, okay na. Cereals na to. Makaon na. Ha? Naglakaw na kung gumanap. Sino po yan? Pantawag niyo sa asawa niya yan, oh. Ha? May tigre ba kayo dito? Hindi naman, oh. Manok. Natugwa na kung pagkaon gani ha. Gano'n po ba? Tik! Tawa o. Kadungog ang manok. Tik! Tik! Alam nga nila, ano? Tik! Eto na to. Tahag niyo ba ako? Eto na si Rose. Si Roaster. So, nagpapakain ho kayo ng aso, nagpapakain kayo ng manok,
Nagpapakain kayo ng pabo, baboy, kalabaw. So, Nay, pagkatapos nyo magpakain lahat, ano oras kayo papasok? Alas 8. Alas 8. Tapos, ano oras kayo babalik? Mga 5 na. 5 o'clock na. Anong ginagawa nyo kapag balik nyo? Magkuhan sa pagkain ng mga hayop. Pagkain pa rin. Luto ng pagkain na rin sa pamilya. Tatakbo ng 10 kilometers. Ano exercise? O mag-zumba? Huwag sumbahay ni dire. Kaya may magsumba, kuha ng pagkain ng hayop, sumba na. Zumba na yan. Sa paghahanda para sa bisita, abalang-abala na rin ang mga kababaihan ng farmhouse. Sila ang bahala sa paghahanda ng mga pagkain at inumin ng mga darating na bisita. Isa raw sa kanilang most requested merienda o dessert, ang taro balls. Simpleng ginadgad na ube, binilog at saka niluto sa gata. Yummy! Bukod sa farm tour at sa Boho River Cruise, may iba pang tours na pwedeng samahan ng mga turista. Tulad ng Aloginsan Heritage Tour. Ipapasyal kayo sa lumang simbahan ng Aloginsan na may isang dambuhalang century-old acacia tree. Dito raw sa puno ng acacia nito, nakasabit ang isang kampana noong unang panahon na pinapatunog upang mabigyang babala ang mga tao kung may mga papalapit na pirata. Tuwing Huwebes naman, ay magsisyempohan na umpukan ng mga babae sa gilid ng simbahan. Pinalilibutan nila ang isang matandang babae na isang manghihilot o reflexologist. 17 kaming therapist dito sa Aloginsan. Pero yung iba, nang home service lang. Kami, 4 kami nag-duty dito sa simbahan. Pero yung 2 lang ang palagi. Yung 2 hindi na. Ay, lang, butang awa. Butang nyo na lang ngipon di. Sakit yung ano ko, hawak. Second hips, hawak. May sa tuhod. Arthritis. Sakit sa tiguan. Kuwang. Turo niyo po, wala po magsakit. Ha? Mura po siya. Sakit ka na sakit. Siyan hinang-linag, kung payot ay magpatay. Sakit. Pero lagi ka nagpapa-reflex kay Manang. Ngayon lang. First time? Hindi ka na, pero hunong lang ba? Uulit ka pa? Ulit pa. Ilang metro mula sa simbahan, mararating ang Baluarte Park, isang watchtower noong unang panahon. Dito raw nagbabantay ang mga tao kung may mga papalapit na kaaway. Sa may gilid ng Baluarte, makikita ang isa na namang halimbawa na kung paano ginagamit ng mga taga-Aloginsan ang kalikasan. Ang kanilang palengke ay dinisenyo na may magandang lagusan ng hangin o ventilasyon. Maliwanag din dahil maganda ang pasok ng sikat ng araw. Tipid na sa kuryente dahil hindi na kailangan ng electric fan. At mga ilaw, maganda at kakaiba pa. Sa katabing bayan ng Barili, ilang lugar din ang magagandang pasyalan. Tulad ng milk station na gumagawa ng sariling ice cream, keso at iba pang produkto mula sa gatas. Isa itong sikat na stopover para sa mga biherong tutungo o nanggaling sa ibang bayan ng Cebu. Eh kung mag-stopover din lang kayo sa Barili, tagal-tagalan nyo na, di ba? Dito sa Barili, matatagpuan ang isa sa malalaking supplier ng mga native products sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga produktong ito ay gawa mula sa abaka, ratan, pandan, coconut at iba pang natural materials. Bestseller daw nila itong mga basket o hamper na umaabot pa ang pagbebenta hanggang Europa at Amerika. Murang-mura rin mabibili sa kanila ang mga to, katulad nitong sombrero.
12 hanggang 15 pesos lamang daw ang benta nila rito. Pero pag binili mo nito sa labas, aabot ng $3 o mga 150 pesos. Meron din silang mga spring resorts na libre ang entrance fee para sa mga residente. Isang nakabibighaning beach o dalampasigan. At isang tilapia farm resort na may swimming pools kung saan ka pwedeng maligo. At mga bahay sa paligid nito na malahasyendero. Pero hindi may pagkakaila na pinakatampok na atraksyon sa Barili, Cebu ay ang Mantayupan Falls. Paano ito mararating? Sundan lamang ang malinis at dalisay na tubig kanal. Joke lang mga biyero. Ang tubig na yan ay mula sa Mantayupan Falls at dinadala ng mga tubo papunta naman sa mga bukidin bilang patuloy. Pagdating sa Mantayupan Falls, siguro mananahimik ka na lang at sa pagmamasid sa kagandaan itong umaabot sa 98 meters. Maaari ring maligo sa paanan ng Mantayupan Falls at masarap din mag-picnic at kumain ng mga kakaning sikat sa bayan tulad ng piñato at cassava cake. Buha po kayo. Another one of those sustainably sourced food. Farm to kitchen. Farm to kitchen, kitchen to table. Farm to table. Gusto niya kasing ganun shot talaga eh. Pero more importantly, alam mo, ang ganda lang isipin na, okay, it's such a good system that's been happening at na-experience natin, no? Parang, kasi in community, they take care of the environment. At dahil doon, kumaganda yung turismo. At dahil maganda ang turismo, kumikita sila. At yung kita, pumupunta nga sa community, at dahil nga naisip nila, oy, kumikita, kailangan natin panatilihin maganda yung environment. And you know, it's just a really good system. It's an ongoing system, and I hope na parang a lot of people nationwide can learn from this system. It's been working. 7 years. Dahil sa kalikasan, may magandang dahilan ng mga turista para dayuin ang isang lugar. Dahil sa pagdayo ng mga turista, nakadaragdag ito sa kabuhayan ng mga mamamayang lokal ng bayan. Kaya naman may mabigat na tungkulin ng parehong mga lokal at turista na pangalagaan ng kalikasan para patuloy itong mapakinabangan ng mga susunod pang henerasyon. Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this,
subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!